NLEX Viaduct na kami. Bilisan mo, para abutan natin. Mga pulis nga! Putukan mo pare! May baril sir, may baril! Tabi mo! Madaling araw noong December 22, 2017, napatay ang Philippine National Police Anti-Kidnapping Group Luzon Field Unit Chief na si Superintendent Arthur Masungsong sa isang shootout sa mga kidnap suspect, leading to the rescue of the 27-year-old kidnapped victim. Nagsilbi rin dati bilang Chief of Police sa ilang bayan sa Rizal si Colonel Masungsong. Isa sa mga operasyon na pinamunuan niya ay ang pagkamatay ni alias Goldie at dalawa pang pinaghihinalaang kidnapper. Si alias Goldie ay leader ng grupo ng Indian Nationals na bumibiktima sa kapwa Indian Nationals na nagnenegosyo sa bansa. Kuya Arthur! Oh, ba't ngayon ka lang? Siguro nagdaro na naman kayo ng mga kaklase mo, no? Tignan mo, pawis na pawis ka. Palalakit pa naman sana kita. Tara na nga. Bakit mo ko palalakihin? Lalaki naman ako kahit di mo ko palakihin, di ba? Ang gusto kong sabihin, palakihin yung aalagaan. Bakit mo nga ako alagaan? May nanay naman ako tsaka tatay. Ayaw mo yun, may mag-aalaga sa'yo tsaka magtatanggol. Sige ka, baka lumaki ka ng uhugin tsaka mutain katulad ni Mang Berto, yung si Raulo. Nge! Si Kuya Arthur naman eh. Lahitain mo ako. Kami ni Art, lumaki kami sa sa isang parang baryo, yung medyo sa kung saan sabihin sa bundok. Bunso kasi siya eh, bunso si Art sa siyam na magkakapatid. Si Art, mula sa pagkabata, tahimik siya. Pero magaling siya makisama. Hindi mareklamo. Pag inutusan ng mga kapatid, kahit hindi niya gusto, sumusunod siya pero tumutulo yung luha. Ganun siya eh. Napakabait na bata niya nung kabataan niya. Mabait siya. Oh, mga bata, tigilan nyo na yan. Sige na, kayo na lang dyan. Nandito na si Kuya Arthur. Magsiuwi na kayo, mag-oras na. Baka inaat pa kayo sa inyo. Ikaw, uwi ka na rin. Ang dungis-dungis mo na, oh. Nako, baka mapagalitan ako ni nanay pag nakita niya akong madumi. Cute ka pa din naman eh, kahit madumi ka. Mukha ka nga manika namang kukulam eh. Ayan ka na naman eh. Inaasar mo na naman ako. Tara na nga, palalakin pa naman sana kita. Ang dungis-dungis mo. Actually, hindi nga eh. Hindi ko nga naisip na dinadaan niya lang sa biro nung una eh, nung medyo parang nagsimula yun, medyo 7 pa lang yata ako. Nang binibiro niya ako kasi di ba 7 ako tapos siya teenager na. Sabi niya sa akin, palalakihin daw niya ako. Sabi ko, bakit lalaki naman ako kahit di mo ko palakihin? Yung binibiro, dinadaan niya lang sa biro. Tapos hanggang sa naging high school ako yun, daan pa rin, biro pa rin sa kanya. Ako naman, akala ko inalas ka niya lang ako. Akala ko niloloko-loko niya lang ako. Arthur! Anak! Halika na! Arthur, nasa sasakyan ng mga kapatid mo. Halika na. Andiyan na po, Nay. Ay nako, bilis. Kuya Arthur, aalis ka na? Lilipat ka na ng school? Oo, doon ako mag-aaral sa Binyan. Eh di wala na akong kasabay pag-uwi. Magkikita pa naman tayo eh. Tsaka, diba sabi ko sa'yo, palalakihin pa kita? Sige ha, lagi kang magdadasal, maiwan na kita. Opo, kuya. Sige. Actually, nung bata kami, hindi ko siya masyadong napagkikita eh. Kasi sa Binyan siya nag-aral eh. Tapos nung 3rd year high school na siya, lumipat siya ng private school sa Laguna. Sa Binyan, Laguna. Ako naman naiwan dito sa Carmona. Art, sigurado ka bang gusto mo magkargador? Oo naman, Nay. Saka pandagdag na rin sa pambili ng project sa kapambaon. Wala rin naman akong ginagawa sa bahay. At least pag nandito ako sa palengke, matutulungan kayo ni tatay, di ba? Sige, kung yan ang gusto mo. Anak ha, sunod ka sa bukid ha. Oo, tay. Ha? Sige, ingat kayo, tay, ha.
Si Bernadette ay nanatili sa Cavite habang nasa Laguna naman si Colonel Masungsong. Noong makatapos ng high school si Colonel Masungsong, nag-aral siya sa Maynila at kumuha ng kursong criminology. Uy, tol. Uy, Ba't criminology kinuha mo? Gusto ba maging polis? sana. Kung makatapos. Mahilig kasi ako sa baril eh. Pwede ka magligtas at magtanggol ng mga tao. Yung ikaw yung magpoprotekta sa kanila. Kaya mahilig din ako sa action movie. Lalo na kapag ang kwento is about sa mga kabayanihan ng mga polis. Saka pre, mauna na ako sa'yo. May gagawin pa kasi ako eh. 4 na taong nagsikap sa pag-aaral si Colonel Masungsong hanggang siya'y makatapos. Muli nitong dinalaw ang batang nooy ibig nitong palakihin, si Bernadette na nooy high school student pa lamang. Kuya Arthur? Uy! Uy! Nga, kumusta ka na? Ito, okay lang. Laki mo na. Saka ano ka ba? Muna akong tinatawag na kuya. Tingnan mo, mas malaki pa sa akin. Dalaga ka na eh. At least, lumaki na ako. Hindi ako lumaking uhugin at mutain. Puro ka talaga ka naman. 4 na taong nagsikap sa pag-aaral si Colonel Masungsong hanggang siya'y makatapos. So yung mga Muli nitong nakalagay dinalaw dyan, ang batang nooy nandito ibig lang lahat nitong sa libro palakihin, yan. So yung si magiging sagot Bernadette mo, na nooy hanapin high mo school lang. student pa lamang. Try mo yung sagot to. Di ba? Madali lang. Bernadette, gabi na. Matulog na. Gabi na daw. Ako ba? Hayaan mo lang yan. Tingnan mo, balang araw, ako din magiging paboritong manunog niya. Mapagbiro ka talaga, no? Oh, ito na nga. Madalas na niyang binibisita sa bahay si Bernadette. Madalas na rin itong sinusundo sa paaralan si Bernadette at tagagawa ng kanyang mga assignment. Arthur, Salamat. gabi na. Dito ka na matulog. Wala namang problema sa amin. Huwag ka na mahiya. Salamat po. Okay lang yun. Wala namang problema doon. Hindi naman sila magkatabi. Hindi na. Sige na, tulog na ako. Huwag ka na din umuwi. Gabi na, baka mapano ako pa sa labas. Sige. Kadalasan, nakikitulog na rin ito sa kanilang bahay. Oh, magdahan-dahan ka. Teka lang. Oh, kubarin mo na yung sapatos mo. Oh, tsinelas ka na lang. Eh, paano ka? Kuya. Siyempre, meron din ako. Buti nga pala, nagpalit tayo ng tsinelas mo. Sayang naman kasi yung sapatos kung gagamitin mo dito, di ba? Oo naman. Basta sa susunod, lagi na tayo magbabaw ng tsinelas mo, ah. Kasi sayang naman yung sapatos kung pag ginamit mo dito. Sobrang ang naging pag-aalaga ni Arthur kay Bernadette. Kahit wala pa sa plano nitong ligawan ang dalaga, pati paglalaba halos siya ang gumagawa. Asahan kita sa birthday ko, ah. Sige, pag pinayagan ako sa amin. Pilitin mo. Ako na bahala sa project mo. Talaga? Oo naman. Sige, magpapaalam ako. Sige. Bye. At kapag may lalaking umaaligid kay Bernadette, pinagsasabihan niya ito. Hey boy, pinaporma mo ba si Bernadette? Naku, hindi po. Magkaibigan lang po kami. Tama. Kami na kasi. Kaya, huwag mo na siyang porma na. Sige po. Hindi kaagad kumuha ng board exam si Arthur. At dahil sa hirap ng buhay at sa pagnanais na makatulong sa kanyang magulang,
Nagtrabaho siya bilang isang security guard. Hoy, Masungsong! Halika nga rito! Nang makakita mo hinahanap mo! Bakit sir? May problema ba? Matagal na ako asar sa'yo eh. Akala mo kung sino ka. Ang yabang mo. Matagal na ako dito. Umasta ka. Ang angas mo. Ang yabang mo! Ang yabang mo! Sa huling napasukan niya bilang OIC guard, may isa siyang kasamahan na naiinggit sa kanya di umano. At dahil sa pangyayari, ipinablatter siya at ipinatawag ng Chief of Police ng Carmona. Lumapit na lang po siya sa akin bigla at galit na galit po. Kung ano nung pinagsasabi niya sa akin eh. Saka siya yung unang nanapak. Unas! Ikaw nga yung unas sumuntok sa akin. Huwag kayong magkawin dito. Makita nyo? Mukha ako bugbog ako. Huwag kayong magkawin dito. Dito kayo sa loob ng presinto. Sir, ikaw na bahala rito. Kuhanan ko ng statement doon. Kung pangalan? Arthur Masungsong po. Edad? 21 po. Taga saan ka? Sir, taga Binyan, Laguna po ako. Nag-aaral ka ba? Oo, sir. Ano tinapos mo? Graduate po ako ng criminology. Graduate ka mo ng criminology? Oo, sir. Bakit di ka magpulis? Bakit ka nagtatiga mag-security guard? Gusto mo bang magpulis? Oo naman, sir. Inform ako dito. Bakit ang sabi? Talaga, sir? Sige, sir. Gusto mo mag-PNPA? PNPA, sir? Oo naman, sir. Sir, thank you po. Inilihim niya sa lahat ang pagkuha ng exam sa PNPA. Nalaman lang ng kanyang pamilya na nag-exam siya sa PNPA nang makapasa na ito. Nakapasa po ako sa PNPA. Oo, Nay. Philippine National Police Academy, di ba? Oo, Tay. Training school para sa pagpupulis. Pagdasal niyo po na makapasa ako sa training. Para po talagang maging pulis eh. Kapasa ka, anak. Supportan ka namin ng tatay mo. Diba, Tay? Hindi po. Ang galing na anak ko. Dito nagsimulang manligaw si Arthur kay Bernadette. Alam mo, masarap to. Binili ko pa sa Binyan to, ha. Para sa'yo. Oo nga, ang sarap nga. Sabi sa'yo. Bernadette, gusto ko, bago ko pumasok na academy, gusto ko maging tayo na. Mahal kita. Sana matanggap. Nasa tamang edad na ako. Kaya pwede. Di rin nagtagal, Mahal din kita. sinagot niya ito. Yes! Ano, naliligaw siya, lagi siya sa bahay. Kasi di ba nung araw, hindi naman, kasi, dito sa amin kasi yung sine, medyo malayo. Tapos actually, hindi naman kami nagtagal pag-boyfriend eh. Kasi nga, 18 ako noon, pumasok siya ng academy. Eh, yun. Bago siya pumasok ng academy, kailangan daw may maiwan siya sa akin kasi baka daw pagbalik niya, wala na ako. Hindi niya na ako abutan na talaga pagbalik niya. Anak, ilang sulat na yung pinadadala mo. Wala naman siyang sagot. Kabuhanan mo na. Hindi mo puntahan yung mga magulang niya para malaman nila. Nay, nakakahiya naman po. Baka po busy lang si Arthur, kaya hindi niya nasasagot yung mga sulat ko para sa kanya. Pero Nay, alam ko po, pag nalaman yung buntis ako, mamanagutan niya to. Anak, mahirap umasa. Pero kami mga magulang mo, laging narito para suportahan ka. Thank you, Nay. Thank you, Tay. Gumagalaw. Saan mo yung mga kami yan? Gumagalaw na siya. Kung saan ka nagka?
Tatawag ko na lang kayo. Sir, good afternoon po. Magpapadala po sana ulit ako ng sulat. Sige, lapag mo lang dito. Oh, ba't nandiyan ka ba? Sige po, sir. Actually, hindi niya naman alam kasi nabuntis ako na. Nalaman ng family niya na nanganak ako. Unang pinuntahan siya sa academy. Kasi, siyempre, dalaga ng anak. Tatanong ko, Mapadala ko yun. pinuntahan siya, tinanong siya. Anak, si Bernadette. Hindi mo ba alam na nabuntis? Huh? Nanganak siya kanina. Ikaw daw ang ama. Totoo ba, Nay? Nay? Tatay na ako! Opo! Akin po yung bata. Ako po yung ama. Tapos, ayun, ang ginawa naman ng parents niya, kinuha na pagkalabas namin ng hospital, sa kanila kami. O Bernadette, masanay ka na dito, ha? Sabi ni Arthur, alagaan ka raw namin, pati yung anak mo. Sabi niya nga po akong makita siya pati yung anak niya. Ang saya-saya nga niya eh. Tanggap niya kayo mag-ina. Kaya gusto niya, dito kayo tumira. Tara, pasok na tayo na makapagpahinga kayo na apo ko. Kamukhang kamukha ni Arthur. Noong makatapos sa academy, agad nagpakasal sina Arthur at Bernadette. Sa araw na ito, maaari mo nang halikan ng inyong asawa. Pagka-graduate siya ng academy, na-assign siya ng Region 6. Hindi ko alam, parang biglaan din yung pagpapakasal namin niya. Actually, civil lang. Na-assign nga siya ng Region 6. After a year niya doon, umuwi siya. Hindi ko alam, inayos niya pala yung papers namin sa kasal. Noon lang niya ako sinabihan na magpapakasal na daw kami. Parang 3 days before na lang yata eh. Akala ko kung ano nilalakad niya pagka-uwi niya galing Bisaya, galing Bacolod. Yung pala, yung kaya siya alis ng alis, yung papers na namin yung nilalakad niya. Bernadette? Ay! Mga bata yung daddy niyo! Darling! Oo. Ang lalaki na ng mga anak ko Siyempre, kiss kay daddy. Oh, kiss. Siyempre, si mami magkikis din kay daddy. Kumusta? Kiss ka namin. O, pasalubong ko sa inyo yan, ha? Thank you po, daddy. Kiss. Miss ko yung Si mga yan. Earth, malambing sa mga anak eh. Nung bata pa sila, tuntua siya sa bata, mahilig siya sa bata. Kasi nga madalang siya umuwi. Minsan, once a year, twice, swerte na pag naka-twice a year siya umuwi. Pag uuwi niya, sinusulit niya yung panahon niya na makabanding yung mga anak. Nag-aalaga siya ng bata, pinagluluto niya kami. Sandali na lang to, ha? Kaya niyo pang hintayin. If anyone would ever ride. Sa akin, napaka-stricto niya, pero sa mga anak ko, hindi naman ganun ka-stricto. So, mas takot pa nga yung mga anak ko sa akin kaysa sa kanya. Sabi niya, paano kung magagalit pa ako sa kanila na pag-uuwi ko, magsisermon lang ako, kagagalitan ko sila. Di lalo na, baka lumayo na yung loob lalo ng mga anak ko sa akin kasi hindi na nga nila ako madalas makasama. Wala akong naalala na pinalo niya ako eh. Wala talaga. Tsaka madalas si mami lang nag-didisiplina sa amin kasi nga wala si daddy. Mahilig kasi siya mag-video okay ka nun. Yan yung banding namin sa bahay, kakanta. Tapos kapag may birthday sa amin, lalabas kami, kakain. Simple lang, ganun. Sobrang lambing. Mas malambing pa nga siya sa akin. Tsaka weekly kami nag-video kasama. Yun yung isang banding niya sa mga anak niya eh. Yung makipag-video siya. Matapos niyang matalaga noon sa Region 6, nalipat siya sa Rizal kung saan siya naglingkod sa loob ng 13 taon. Nag-aral muli at nang makatapos, saka siya na-assign bilang OIC ng Luzon Field Unit ng PNP Anti-Kidnapping Group. Hindi ako dadalhin. Maawa kayo. Huwag ka na pumalag. Tol, nakapaano ko Matsyag kayo, ha? Tol, mukhang pulis,
suspect sa pagdukot sa isang Indian national patay matapos umano manlaban sa mga pulis. Sir, sino po yung mga grupong ng pangyayaring ito? Itong mga grupong to sangkot sa iba't ibang kaso ng pandurukot sa mga kapwa nila Indian National. Na-rescue namin yung biktima pero namatay yung mga suspect dahil nagtangka silang manlaban sa amin at pinaputukan namin sila dito sa nasabing lugar na kung saan nangyari yung shootout. Ang una talagang kinakatakutan ko yung katulad na nangyari sa kanya. Bawat alis niya kasi parang hindi mo alam kung makakabalik pa nga siya. Lagi niya rin naman yung sinasabi sa akin na dapat lagi daw akong open sa kung anong mangyayari sa kanya. Kasi ang buhay ng pulis, sabi niya, ganito talaga ang buhay ng pulis. Ang isang paa namin nasa ukay. Lagi niya ako sinasabihan ng gano'n. Lagi niya ako. Tapos lagi niya sinasabi sa akin pag may operation siya. Kaya gano'n na lang yung talagang pag nagtatrabaho siya, pag alam ko may trabaho siya, wala lang, dasal lang ako ng dasal. Hintayin ko na parang lagi akong kabado. Kinakabahan ako, tapos magiging okay lang yung pakiramdam ko pag tumawag na. Marami pang sumunod na operasyon ang pinangunahan ni Superintendent Arthur Masungsong. Marami ang humanga sa kanyang dedikasyon at katapangan sa pagsugpo ng kidnapping, lalo na ang miyembro ng Chinese community. Darling! Darling! Oh, tulungan mo ako rito. Darling! Saan ka ba galing? Ano yan? Padala sa akin ng mga kaibigan kong Chinese. Ano ba to, prutas? Ay, ang dami! Tingnan niyo, oh! Anong gagawin natin dito? Pamigay mo. Total, taon-taon, namimigay naman tayo sa mga tao dito tuwing Pasko eh. Para hindi na rin tayo bumili. Umuwi siya ng 22. Ang dami niyang dalang prutas. Ang dami niyang dalang prutas, no? Nabigay din sa kanya nung kaibigan niya na in-check. Tapos, ginawa niya yung pagkagising niya. Pinak namin yung mga prutas para ipamigay sa mga kababarya namin. Parang sabi ko nga, gawa pa rin siya ng paraan para yung yearly na ginagawa niya para sa mga kababaryo namin, maano pa rin niya. Kasi yearly siya nagbibigay ng pag-Christmas o kaya New Year. Nak! Oy, Nak. Bigay mo tayo sa ninang mo. Nasa to kay Maring Ella, ha? Sabihin mo sa kanila. Pamasko natin sa kanila yan. Darling. O, nakakarami na tayo, ha? Marami tayong pagbibigyan. Ilan ba pagbibigyan mo? Sila Mare, sila Apo Barang, bigyan mo yun. Marami anak yun. Naku, matutuwa yung mga yun. Darling ko talaga. Bait-bait. Sir, napatawag po kayo. Sige po. Darating po ako dyan, magre-report po ako. Oy, ano magre-report? Eh, di ba nanghingi ka nga ng bakasyon sa kanila? At kailangan mag-report? Darling, wala namang bakasyon sa amin eh. Pag kailangan mag-report, magre-report ka. O, tapusin mo na lang to. Uuwi din ako agad pagkatapos ng conference. Bihis lang ako. Mali siya sa bahay ng 22, di ba? 22. Naka-Christmas break siya nun eh. Tinawagan siya ng Happy ng Binyan, Laguna. Yun nga, may nakidnap nga daw na taga Binyan. Tapos yung nagdedemanda nga ng ransom, nakasundo na sa ransom money na hinihingi nila. Kaya siya, pagkagaling, nagmamadali siyang bumalik ng Kramer kasi nga siya yung chief ng Luzon Field Unit. Dapat uuwi, babalik din siya eh, sabi niya sa akin. Babalik din ako kagad after daw ng conference. Tapos nung nagtataka ako, bumalik siya. Binigyan niya ako ng pera para papasko para dun sa mother niya, tsaka sa tatay at nanay ko. Tapos sabi niya sa akin, nag-iwan na rin siya ng budget. Sabi niya, para daw sa pamalengke ko ng 24. Ayan, Nak. Maganda ba yung pagkakaayos ni Mami? Ay, Daddy niyo. Darling, buti nakabalik ka agad. Ginahan ko lang tong pera para panggastos nila nanay.
Pasko. Oh. Pati na rin sa inyo ng mga bata. Ha? Maghanda na rin kayo sa Metro Buena kung sakaling hindi ako makabalik agad, ha? Ano? Siguradong 24, nandito rin ako. Metro Buena ako. Kunin ko lang yung gamit ko. Alis na naman eh. Sige na, ha? Wala kami dyan. Uy, mag-iingat ka. Siguraduhin mo. Hihintay kita para sa Nachubena. Ingat. Mami, si tita tumatawag. Hello? Ano? Si tatay? Nung hapon, inatake naman yung tatay ko. Yung father ko, inatake ng high blood. Dinala namin sa hospital. Basta yung buong araw na yun ng 22, halos minuto, oras-oras, magkausap kami kasi kinukumusta niya yung father ko kung anong lagay. Mrs., meron po sana akong pagtatapat sa inyo sa kalagayan po ng tatay nyo. At sang-ayon po sa ating mga test, lalo na po sa CT scan na ginawa natin, masyado pong massive yung bleeding sa loob. So, hindi ko na po natitiyak kung ano po ang ating kakahinatnan. Pero gagawin po namin ang aming magagawa para po maisalba siya. Pero siguro po sa ngayon, dasal muna ang ating kailangan. So, salamat po. May nag-aantay na po pasyente sa labas. Sige. Babalikan ko na lang po kayo. Sandali lang po, ha? Nag-text siya eh. Ako, kasi yung time na gano'n na hindi na rin ako makatext. Kasi alam mo alam ko mawawala na yung tatay ko, oras na lang hinihintay namin, parang gano'n. Ginawa ko, tinawagan ko siya. Tapos umiiyak ako noon, nung time na yun. Sabi niya sa akin,
Huwag kang umiyak. Sabi niya ganyan. Alam mo naman yung mga kapatid mo, sa'yo yung kukuha ng lakas ng loob. Parang puro payo lang, puro advice lang siya. Advice lang siya ng advice. Tapos, wala na ako nasabi. Hindi na ako nakapagsalita ng time na yun. Tapos, biglang naputol yung usapan namin. Siguro, yun time na nagkaroon na ng encounter. Nang mga sandaling iyon, nasa akto ng pag-rescue sa isang kidnap for ransom victim ang grupo ni Superintendent Arthur Masungsong laban sa mga kidnapper. NLEX Viaduct na kami. Bilisan mo, para abutan natin. Elmo! Nag-text si Bossing. Huwag na tayong tumuloy sa Balagtas. Sa Angat na daw tayo. Nabi nang huwag ka na umiyak dyan! Parang yun yung sasakyan ah. Alerto kayo ha. Hindi nga mga pulis yun. Mga pulis ka! Utukan mo pare! Buksan mo! Sinipin po. May baril sir, may baril! Sabi mo! Napas lang on the spot ang 4 na suspects. Matindi ang naging tama ni na Superintendent Arthur Masungsong at isa pang kasamahang pulis. Agad silang dinala sa malapit na ospital. Subalit makaraan ng ilang sandali, binawian ng buhay si Superintendent Masungsong. May tumatawag sa akin. Sabi niya, Madam, pwede po bang pumunta kayo ng Krami ngayon? Sabi ko, bakit? Sabi niya, kasi nag-operate si Superintendent Masungsong, nagka-problema. Sabi ko, parang sumabat na ako. Sabi ko, alam ko, nag-operate siya sa Bulacan. Sabi ko, ano nangyari? Sabi niya, basta dito na lang po namin sasabihin sa inyo. Hello? Bakit ho? Kasi nag-operate si Superintendent Masungsong. Hindi nagka-problema. Alam ko nag-operate siya sa Bulacan. Ano ho bang nangyari? Ano ho naging problema? Basta dito lang namin sasabihin sa inyo. Walang alam si Bernadette sa tunay na kalagayan ng asawa, pero batid niyang nasa hindi magandang kalagayan ito. Sir? Ma'am, handa na po ba kayo makita yung asawa niyo? Siyempre naman po. Kaya nga ako pumunta dito gusto ko makita yung asawa ko. Ano na ho bang kalagayan niya? Saan ho ba tayong hospital pupunta? Ma'am, hindi po sa ospital. Nasa Polinaria po siya.
yung inisip ko eh. Akala ko, parang inisip ko pa rin na okay siya. Sabi ko, syempre naman, nasaan siya? Parang excited pa ako. Nasa St. Ignatius Funeral daw. Wow, natawa na lang. Yun na pala talaga. Totoo na pala yun na nararamdaman. Maraming nagdalamhati sa pagkamatay ni Superintendent Masunsong. Umagos ang pakikiramay at simpatya sa isang matuturing na bayan dahil sa pangkihirang katapangang ipinamalas niya sa pagtupad ng kanyang tungkulin na ituturing isang malaking kawalan sa hanay ng kapulisan. Nagawa mo sa kabayan mo, saka mahal ikaw sa Sorry sa mga kasalanan ko. Kaya mahal. Ako talaga, sobrang proud ako sa kanya kasi pwede ko talaga sabihin na straight talaga siya, straight na pulis siya. Isa na namang magiting na alagad ng batas ang nalagas sa hanay ng pambansang pulisya ng Pilipinas. Si Superintendent Arthur Masunsong ay may tuturing na isang malaking kawalan sa kampanya kontra kidnapping. Isang malaking kabawasan sa hanay ng kapulisan. May malasakit sa bayan at ang isang pulisya.